Hello sa inyo and welcome dito sa ating video kung saan ang pag-uusapan natin ay how to earn extra income. Yan. Marion, bakit ba natin kailangan mag-earn ng extra income? Hello sa inyong lahat. Una para sa akin kaya natin kailangan mag-earn ng extra income ay dahil sa mga tumataas na presyo ng bilihin. Oo, so nakikita naman natin sa balita yung pagtaas ng presyo ng gasolina, kuryente, at iba pa. No? So, kahit may budget tayo, medyo nasisira yung budget natin kapag may mga hindi tayong inaasahan na pagtaas ng mga bilihin. Tsaka part ng buhay talaga yung inflation, hindi mo talaga may iwasan yan. Ang problema, kapag biglang tumaas di ba? Minsan kinakapos yung budget. And para sa akin, security din yan for your cash flow. Kasi, syempre, during the pandemic, ang nangyari, may mga iba na nawalan ng trabaho, yung iba, binaba yung sweldo temporarily, nagkaroon ng mga extra expenses. So, kung wala kang racket, wala kang side hustle, wala kang extra income, talagang mahihirapan ka. So, importante na meron tayong multiple sources of income. Yun talaga yung key doon kasi hindi ka dapat nakadepende sa isang source lang ng income para just in case na magkaroon ng problema, meron ka pa rin cash flow or pera na dumadating sa'yo. Multiple sources of income o racket ang tawag na natin dyan. At alam mo, Fitz, ikaw yung maraming alam pagdating sa racket o freelancing, di ba? Ano bang mga pwede mong maipayo sa kanila? Meron akong kaibigan, ang sabi niya sa akin, ang gusto daw niya sa akin, marunong akong mag-monetize kung ano man yung ginagawa ko. And I think nandun nga yung mindset no, na pag-racket or yung mga side hustle. And of course, ang pinakamadali ngayon talaga, online. No? So maraming salamat sa internet at nagkaroon tayo ng mga income opportunities na dati, kung gusto mo humustle or mag-rumakit, talagang kailangan mo sa labas or kailangan mo i-sacrifice yung weekend mo, no? Pero marami ngayong mga income opportunities since online lang siya, minsan after work, pagdating sa bahay, pwede ka nang kumita. And ang pinaka-popular of course is mag-online selling, pwede rin maging online freelancer, and yung mga ginagawa ng mga kabataan ngayon, maging content creator. Para sa akin yan yung top 3 ways to really earn extra income kung gusto nila kung meron silang technical expertise, of course, pwede din mag-trade ng forex or stock market. And lahat yan, kailangan mo lang talaga meron kang maayos na internet connection and the skills to do those things. At yun na nga, dahil online yung pinag-uusapan natin, online freelancing, syempre hindi lang malamang internet ang kailangan natin para dyan, no? Meron pa tayong mga gadgets, no? Para matupad yung mga online selling, content creation. Ano bang mga gadgets yung pwedeng o dapat unahin o i-prioritize ng mga nanonood? Oo. Siyempre, kung mag-online freelancing ka, kailangan mo ng maayos sa laptop or cellphone, no? Pwede naman kasi gamitin ngayon ng cellphone, pero kailangan medyo high-end na smartphone. Depende sa gagawin mo. Kung gusto mo maging content creator, video blogger, syempre kailangan mo ng maayos na camera. Kung ikaw yung tipong nagvi-video sa labas, kailangan mo ng microphone, di ba? Kasi mas maganda ang audio kung maayos yung microphone mo. Kung online freelancing, katulad ng mga graphic designing or even yung mga editing, video editing, kailangan mo ng maayos sa laptop. So, of course, hindi ganun ka-mura itong mga to, lalo na kung yung current na ginagamit mo ay talagang mababa na yung specs. Baka mamaya, kailangan mong manghiram muna kasi nagsisimula ka pa lang. Or kung talagang sa tingin mo ay kailangan mong mag-loan para makabili itong mga gadget na to. Para sa akin, okay lang kasi good debt. Kasi yung ihiramin mo na pera, gagamitin mo para mag-earn ng extra income. So I think it's justifiable. So ang ma-advise ko lang is kailangan pinlano. Hindi dapat
impulsive na, ay, magko-content creator ako, bibili ka na kagad ng video cam or bibili ka na kagad ng mamahalin na microphone, no? Kasi dapat planuhin muna natin, ito yung gagawin ko, ano ba yung concept nung gagawin kong content, etc. Or kunwari mag-online freelancing ka, ano ba yung kaya kong service na i-offer? Kung magiging freelance writer ako, anong klaseng mga articles ba yung gagawin ko? Kasi marami pa yan eh. May mga SEO articles, etc. And then, create your online profile or portfolio muna. Tapos siguro pag may nakuha kang client, doon mo i-consider kung bibili ba ako ng bagong laptop o hindi. Kasi may mga kilala akong ganon na nakikigamit muna sila ng laptop just to set up yung kanilang freelancing profile. Ngayon, pag may nakuha silang client, let's say na, ito 3 months worth na project, syempre meron silang projection kung magkano kikitain nila. Ito, justifiable. I can now apply for a loan to buy a good laptop kasi it will pay for itself kasi yung gagamitin mo sa work. So, syempre, diskarte. Kumbaga, ang nakuha ko dun wag basta-basta bibili. Oo. Dahil gusto mo lang maging content creator, bibili ka agad, no? Pwede nga manghiram muna. But of course, syempre, eventually, kapag meron ng steady client base, pwede ka nang, magkaroon Magsi-scale up, magle-level up ka. Oo. So, ang importante dito is, i-check mo muna ano ba yung mga skills ko, ano yung talent or competency ko, magkano or gaano ba karami yung free time na meron ako to allot for this extra income or racket na gusto kong gawin. And then, test the waters, no? O sige, gawin na natin. Start small, start simple. And then, pag naramdaman mo, mararamdaman mo yan na, mukhang okay to, mukhang gusto ko tong gawin. Then, you make a plan for the next 3-4 months. And if it requires you to purchase a gadget na kailangan mong budgetan, then, okay lang na gumastos or okay lang na mag-loan kasi nga, I would consider it as good debt because it will create income for you. And at the end of the day, ang importante talaga, meron tayong multiple sources of income. Kasi nga, gusto natin na diversified yung ating sources of income, yung ating cash flow. Kung magka-problema man yung isa, meron pa rin tayong ibang pwedeng asahan para sa ating pera. And sabi mo nga kanina, minsan, ang taas ng inflation, hindi natin alam kung kailan bababa pag tumataas yung mga bilihin or kung bababa pa. So, for example, salary natin sa trabaho, usually, di ba, annual lang yung increase niyan di ba? Pero yung bilihin, every quarter, tumataas. So, mas maganda, meron tayong extra sources of income to help us with our budget. At nabanggit nga natin dito sa video na to, ang online freelancing ay isang bagay na pwede nating subukan. Lalo na kung meron naman tayong extra time, may skills tayo na sasapat para sa possible clients natin online. At of course, meron tayong mga gadgets para matupad natin yung online freelancing. Yeah. So, I hope marami kayong natutunan dito sa video na to. And I hope you can also check out yung mga ibang videos na ginawa natin. And marami pa tayong videos na ginawa para sa inyo. Maraming salamat and kita tayo sa next na video natin. Bye-bye!